So, good morning, grade 6. So, for today's lesson or for this week's lesson is magpapatuloy po tayo sa analog meter reading. So, last time we had the analog electric water meter reading. So, si water meter at si electric meter is halos parehas lang naman sila ng paraan ng pagkuha ng consumption. Mamaya makikita nyo kung saang parte lang sila nagkaiba. Pero dun sa mga parts at dun sa mga nilalagay or binabasa ay halos parehas lang. So, what are the purposes ba ng pagbabasa or kaalaman ng pagbabasa ng water meter? So, first, tingnan muna natin kung ano ang itsura ng isang water meter. Ayan po yung ating water meter sa ating screen. Kung mapapansin po natin is meron tayong ah, numbers na or dials na hindi to dials digits. Meron na po tayong digits dito sa upper part and then meron tayong dials dito sa lower part. Now, kung mapapansin nyo po, ito yung sinasabi ko na pinagkaiba nila ni electric meter. Sa electric meter is may clockwise, may counterclockwise na rotation. Si water meter po ay laging clockwise lang ang direksyon ng dials. Yun po ano. So yun ang kanilang tanging pinagkaiba. Hindi nyo na po titingnan na bakit nagkakabali-baliktad. Bakit yung isa ay clockwise, yung isa ay counterclockwise. Dito po, in the water meter, all of the dials follows the clockwise rotation. Ayan, clockwise, clockwise. And then, ito pa nga pala yung isa na pinagkaiba nila, yung digits sa taas is separate dito sa digits sa digits ng dials. Itong digits sa taas ang nagpapakita ng whole number. Ulitin ko, ito ang whole number. Ito may whole number pa rin to. Pero mamaya dun po sa ating gagamitin na example which is yung nasa classroom ninyo, dito yung whole number and then dito sa dials ang ating decimal numbers. Kasi nga po medyo mababa talaga ang consumption ng water or water consumption ay mababa, kaya pati si decimal ay isinasama sa calculation. Unlike sa electric meter or sa electrical consumption, mataas kasi lagi ang kanyang value dahil lagi natin siyang ginagamit tuloy-tuloy kahit wala tayo sa bahay. May mga appliances tayo na na nakasaksak na hindi natin pwedeng hugutin kagaya ng refrigerator, ng microwave, ng ilaw, mga hindi natin ipinapatay, kaya po ang nangyayari ay, tuloy-tuloy yung consumption ng kuryente. So, hindi natin kadalasang pinapansin si decimal places. Unlike dito kay water meter na mababa ang consumption natin na ang ginagamit po natin na unit for measurement is cubic sorry, cubic meter not cubic millimeter, napakababa ng cubic millimeter. Cubic meter, volume ng tubig po ang ating pinag-uusapan dito. So isipin mo na cubic meter, yung isang meter stick na ginagamit natin dito sa room, gawin mo yung cube. Isang ganong kalaking cube ay isang cubic meter. So masyadong marami. Depende na lang siguro kung ikaw ay may swimming pool sa bahay at araw-araw kang naliligo sa swimming pool, baka gano'ng kalaki ang iyong maging consumption. Pero kung normal na paggamit, pagligo, paglalaba, baka wala pang 1 cubic meter ang makonsumo mo sa loob ng isang buwan. So mahalaga na i-calculate din nila si decimal places. Ganun po ang nangyayari. Kaya nga kay prime water, 'pag pinag-aralan na natin o 'pag pumunta na tayo sa yugto ng word problem, in the bill of prime water, kay umabot ka, kay hindi ka umabot doon sa kanilang minimum
na consumption, magbabayad ka pa rin. Gano'n po kalupit ang prime water. Kahit hindi mo gamitin o gamitin mo yung tubig, meron silang minimum na sisingilin sa'yo. Kasi nga, si tubig ay pwede mong hindi magamit sa loob ng isang buwan. Lalo na kung halimbawa nagtatrabaho ka sa malayo, ang gamit mo lang sa kanya ay paligo lang or pan-toothbrush lang tapos aalis ka na ng bahay. So, napakababa ng consumption mo. So, para hindi sila lugi, naglalagay sila ng minimum na payment 'pag ikaw ay kumuha sa kanila ng serbisyo ng tubig. Tandaan po natin, ang tubig ay libre. Ang binabayaran natin sa Prime Water is yung proseso ng paglilinis at yung pagpapadala sa atin ng tubig mula doon sa imbakan. Kasi siyempre gagastos sila ng kuryente para i-pump yung tubig papunta sa atin, gagastos sila para sa filter para maging malinis pagdating sa atin ng tubig, gagastos sila sa chlorine saka sa chemical para mawala yung mga bakterya saka yung malalaking particles na, nandun sa tubig. So, bago makarating sa atin yung tubig, marami ng proseso silang nagastos. Kaya po dun tayo sisingilin. Pero yung mismong tubig, hindi po nila inaangkin yun. Libre po yun. Hindi nila puwedeng angkinin 'yun. Ang binabayaran po natin sa kanila is the process on, cleaning the water and transporting the water from one place or from the container from Angat Dam or from, ah, kung saan mang istasyon, pumping station nila, iniimbak po yung ating mga tubig, gano'n po. So, 'yun po ang pinagkaiba ni electric at ni water. So, ano nga po yung importance? Siyempre, unang-una is para malaman niyo kung malakas ba kayo or mahina sa konsumo ng tubig. Makakapagtipid kayo kagaya nung kay kuryente. Another one is para malaman niyo po kung may leak. Halimbawa, nagdududa na kayo, konti lang naman ang tao sa bahay ninyo or hindi naman kayo masyadong naliligo or hindi naman kayo masyadong naglalaba, tapos ang taas ng consumption niyo ng tubig. So, pwede mong gawin is sa umaga, check mo yung water meter ninyo, tingnan mo kung ano ang consumption na nakuha ninyo, and then bukas ng umaga o mamayang gabi, check mo ulit. Baka mamaya wala namang gumagamit sa inyo ng tubig buong maghapon, tapos yung metro ninyo umaandar. So, either may leak po yung inyong tubig mula dun sa metro hanggang makarating sa bahay ninyo, baka may tagas kailangang i-repair or baka yung kapitbahay ninyo ay sa inyo pala nakakonekta. So, malalaman niyo po kung, ah, gaano kalaki yung consumption niyo talaga at malalaman niyo kung may problema doon sa inyong linya. So, yun po yung essence ng pagkakaroon ng kaalaman in reading an analog water meter. Plus, hindi ka madadaya. Alam mo yung iyong monthly consumption, alam mo kung magkano ang iyong babayaran. Hindi ka basta-basta, ganito po kalaki, o sige po, thank you po. Hindi po gano'n. Kung nagdududa ka na masyadong malaki ang iyong binabayaran, pwede mo namang tingnan si water meter mo kung iyon nga talaga yung reading or hindi. Kasi may mga, hindi ko naman sinasabing lahat, may mga nagre-reading ng metro ng tubig na hindi na talaga pumupunta ng bahay. Hinuhulaan na lang nila kasi tinatamad na sila kasi imaginin mo isa-isahin mo yung metro na yun. Yung iba ang ginagawa 'pag hindi nila natagpuan yung metro, huhulaan na lang nila yun, yung lalabas dun sa inyong metro, and then magugulat ka na lang sobrang laki ng consumption mo. 'Pag tiningnan mo yung bill saka yung metro ninyo, hindi magkatugma yung reading kahit ilang araw pa lang na nare-reading yung inyong, water meter. So, puwede mo ireklamo yun, picturan mo yung water meter, dalhin mo yung bill, mairereklamo mo sila doon sa Prime Water or kung saan mang source na puwede mong puntahan. Muli po, hindi naman lahat ay gano'n. Nagkakataon lang minsan na hindi talaga nila matagpuan yung, metro niyo ng tubig. Baka mamaya nakabaon sa lupa o nakatago sa likod ng bahay ninyo. Eh, mauubos po yung time nila sa hahanap, eh, marami pa silang i-reading. Ang ginagawa nila is, ina-average na lang nila, tinitingnan nila na baka ganito ng kalaki, ganito pa rin kalaki kagaya nung last month ang consumption niyo, yun ang ilalagay nila kahit hindi nila natagpuan yung metro ninyo. So, although mali yung ginawa nila, siyempre trabaho po nila yun. Alam nila kung paano mapapadali. Kung hindi ka nagreklamo, eh, the next month makikita na nila yun dahil ipagtatanong na nila dahil hindi na sila nagmamadali. Yun po yung essence, na may alam ka. Hindi yung basta-basta na lang na papayag ka na ganito yung babayaran mo kahit alam mo na kaduda-duda.
Yun po ang advantage ng may alam. So doon tayo sa pagbabasa ng analog water meter. Again, we have the rules. So kopyahin niyo po sa inyong notebook para po meron kayong kopya once po na tayo ay nag face to face at kailangang mag-exam, or kung kailangan niyo talagang basahin yung water meter ninyo, meron kang pagbabasihan kung paano siya babasahin. So for the first rule, we have to write the numbers according to its place value. Pag tinignan po natin ulit yung ating water meter, muli ito ay whole number. Whole number. Itong nasa taas ng mga digits. Itong nasa dial, itong dalawa na tong pula, ito ay decimal. Paano ko nasabing decimal? Ayan, nakalagay na times 1/10 at ito naman ay times 1/100. So kung ito ang whole number, automatically pag isinulat yan, ito ay 0, 0 pa. 0, 0, 0, 0, 0. Malapit pa lang mag-1 pero hindi pa, 0. And then may decimal point dun sa dulo. Tapos ito na yung iyong magiging whole number po. Magiging decimal number na. Next, rule number 2, round down when the dial is between two numbers. Same with analog electric meter. Kapag nasa pagitan ng dalawang number yung dial o yung karayom ng dial, doon ka sa mas mababa. Hindi po sa mas mataas. Sa mas mababa lagi ang basa. So nakopya na. Pangatlo, same ruling with electric meter. If the dial is exactly at a number, look at the dial at its right. Ulitin ko, kagaya ng electric meter. Kapag yung dial ay tumapat, kagaya nito, tumapat ng eksaktong 8. Titingnan mo yung dial na nasa kanan. So ito ay 100ths, ang nasa kanan niya ay si 1/10. Kapag yung dial ng nasa kanan ay tumapat sa 9 at 10, yon ay 7 pa lang. Pero kung yung dial na to ay tumapat sa 0 at 1, iyon ay dun na sa eksaktong number which is 8. So, di ba? Parehas na parehas lang din naman ni electric meter. Basta tumapat sa sa eksaktong number yung dial, tingnan mo yung nasa kanan. Lumagpas na ba siya ng 10 o wala pa siya ng 10? Paglagpas na ng 10, sakto ang bilang. Pag hindi pa lumalagpas ng 10, iyon ay sa mas mababa pa rin. Kasi nga po ang bilang natin, ulitin ko, is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po yung katabi ng 9 at 0 po yung katabi ng 1. And same with rule number 5, or same with the ruling for electric meter, hindi po nag-reset. The dials of the meter does not reset monthly. Hindi po magsi-0-0 yung metro ninyo kada buwan. So, in calculating the monthly consumption, we have to subtract the present reading by the previous month reading. So, kukuhanin mo yung reading last month at kukuhanin mo yung reading ngayong araw na to, doon mo malalaman kung ano ang present water consumption nyo. Hindi po yun mag-reset na 0-0 ulit pagdating ng susunod na buwan. Kailangan matuto kang mag-minus. So, testingin po natin. Let us have some practice exercises on the screen. So, ito po yung sinasabi ko. For example, for practice number 1, etong nasa taas na dial, lalagyan na natin ng value. So, gawin natin tong 501. And then may decimal point na po dito sa likod. Ganyan po ang nangyayari sa bill natin. At ito yung nasa example ninyo. And then, kung mapapansin nyo, nagsimula siya sa 100ths, 1,000ths, saka 10,000ths. Sino ang nawawala? Si 1/10. So, si 1/10 ay nandito na rin sa digits sa taas.
Kung ang nakalagay dito ay 5 din, so yung kadugtong na lang ang hahanapin niyo na 3. So 1, 2, 3. Yun na lang po yung hahanapin yung tatlong digits dito sa ating dial. So tingnan natin po. Bigyan ko kayo ng 5 seconds para ilagay ang inyong sagot. Ano ba ang kadugtong ng ating ah, digit sa taas na 501 and 5 tenths? 5, 4, 3, 2, 1. So, kanino tayo magsisimula? Siyempre, kay 1 hundredths. Kasi ayun na si 1 tenths. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pagitan ng 6 at 7. So, sino mas mababa? 6. And then, dito tayo sa 1 thousandths. 1, 2, 3. Pagitan ng 2 at 3. Edit 2. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pagitan ng 7 at 6. Sino mas mababa? Ede 6. So, ano ang value ngayon ano yung reading ngayon ng ating water meter? 501 and 5,626 10 thousandths cubic meter. Ayun na po sa taas yung kanyang unit. Cubic meter. Nakukuha? Okay? So, kayo naman. For number 2, kayo lang. O, lalagyan ko na ng value, ha? So, 10 and 3 tenths. O, pakilagay yung tatlong decimal places pa na nawawala. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, i-pause nyo pa kung kailangan nyo pa ng time. O, dito tayo sa hundredths. Pagitan ng 5 and 4. So, mas mababa si 4. Pagitan ng 2 at 3. Sino mas mababa? 2. Pagitan ng 3 at 4. Sino mas mababa? Ede 3. So, what is the final answer? 10 and 3,423 10 thousandths cubic meter. Parehas po ba tayo ng sagot? Okay, next tayo. Number 3. Lalagyan ko po ulit. 0, 0, 0, 3, 3. Pakilagay yung susunod na tatlo. Lumagpas na sa box. Sige po. 10 seconds or i-pause nyo muna yung video. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, we have 3 and 3 tenths na po dito. Again, dito tayo magsisimula sa 1 hundredths. Pagitan ng 6 at 7, ede 6 ang mas mababa. Pagitan ng 6 at 7, ede 6 na naman ang mas mababa. At pagitan ng 3 at 4, so mas mababa si 3. So, the answer is 3 and 3,663 10 thousandths cubic meter. Tama po ba ang sagot natin? Next, number 4. Number 4, lagyan ko ulit. So, we have 3 and 9 tenths. Antayin ko po kayo. Pause nyo muna yung video kung kailangan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagsusuklay si Ma'am Nene. Sikreto lang natin yun. Okay, let us check. 1 hundredths, pagitan ng 9 at 10. Ulitin ko, ang bilang ay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, pagitan ng 9 at 10, sino mas mababa? Then 9. Pagitan ng 8 at 9, sino mas mababa? Then 8. Pagitan ng 5 and 6, so mas mababa si 5. The final answer is 3 and 9,985 10 thousandths cubic meter. Check po ba tayo? Check, check, check. And number 5.
So, same setup tayo. After po nito, yung activity ay sesend ko na lang kay ma'am at si ma'am na lang ang magsesend kung kanino man sa inyo. So, meron tayo dito sa ating digit sa taas na 34 and 5/10. Pakilagay nga po ang value ng natitira pang dials. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. So, magsimula po ulit tayo kay 100s. Pagitan ng 6 at 7, mas mababa si 6. Pagitan ng 1 and 2, mas mababa si 1. Pagpagitan ng 3 and 4, so mas mababa si 3. So, the final answer is 34 and 5,613 10 thousandths cubic meter. Okay po? So, let us have the activity through your group chats. Maraming salamat, grade 6.